Maulang umaga at hapon sa bahagi pa rin ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, inaasahan pa din. Posible pa rin ang mga flash floods dahil sa mga biglaang buhos ng intermittent showers, pinag-iingat. At ilang bahagi pa rin ng Mindanao, patuloy ding uulanin bunsod naman ng Intertropical Convergence Zone. Posible rin ang mga flash floods. At strong extreme flux naganap kaninang madaling araw. Hello, good morning mga folks. Welcome pa muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, June 18, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 8:29 o alas 8:30 na ng umaga. Mula pa kagabi ay patuloy tayong nakaranas ng mga patak-patak na buhos ng ulan dito sa Metro Manila, lalo na sa ilang bahagi pa rin ng Central at Northern Luzon, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Aurora Provinces na binanggit na natin sa forecast kahapon after na malakas na ulan sa may bandang Zambales sa Kanluran at ilang bahagi na Ilocos Region ay magpapaulan naman ng malakas ang bahagi naman ng bandang Aurora Region at patuloy pa rin ang mga lightning strikes, and so far sa aking animation ay nasa 246 lightning strikes na tayo. Pero kung double check natin sa ating real-time lightning detection system ay makikitaan natin so far ay nasa total of 326 ang ating outer lightning strikes, pero sa inner ay 264 total lightning strikes po tayo. So mas marami ang total natin kung kasama ang outer range dito sa atin sa bansa ay umaabot ng 328. Pero yung mas malapit sa kalupaan ay makikitang mataas pa rin na 266 lightning strokes. At makikita natin ay most na kinikidlatan, nakakaranas ng mga pagkidlat ngayon o violent lightning strikes ang bahagi nga po ng Aurora Region, especially dyan sa may bahagi ng Kasiguran, Aurora, Dinulangan, yan, Nagtampulan, Mada, hanggang dyan na nga po sa pababa ng Baler Aurora. Mostly nasa bandang karagatan naman ito ng Baler Aurora at Dinulangan. Ingat pa rin lalo na sa mga kababayan natin na mangingisda ngayon dyan. Mas delikado po na mas lumapit kayo sa area na yan dahil puro cloud to ground po ang mga lightning strikes at malalawak po ito. Umaabot ang discharge strikes na mahigit sa 113 mga 11,000 at yung cloud to ground naman ay 167 at yung iba umaabot ng 184 na cloud to ground na lightning strikes natin. So mag-iingat po lalo na dyan sa paging po ng Aurora Region o bandang Quezon Province sa baybayin. Merong mas malapit sa may bandang Polillo Islands din, kaya dyan sa may bandang Hilaga ng Kanluran ng Panukulan, sakop ng Polillo Island ay matitindi rin ang mga pagkidlat dyan. Kaya ingat po sa mga pumapalaot. At sa bahagi naman ng bandang Lubang ay may mga pagkidlat din tayong umiiral dyan within 20 minutes. At yung latest naman natin ay sa ngayon ay nandito nga po sa may bandang Aurora. Mas malapit, lalo na sa may bandang Nagtipunan. Yan. Sakop pa rin ng bandang Aurora Region. Kaya ingat sa mga kababayan natin dahil meron din na umiiral na matitinding pagkidlat na bumabagsak sa kalupaan dyan sa may bandang Isabela area. Ganun pa man ay patuloy pa rin na magkakaroon tayo ng intermittent lightning strikes at mga pagkulog kasama na ang mga intermittent rain showers. Ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan so far, 74 km. So medyo malayo-layo yan. So pinakamalapit na sigurado dyan sa may bandang Aurora Region nga po ang mga. Kaya makikita ay tuloy-tuloy pa rin ang detection ng lightning pulse sa amin sa Caloocan. Kaya mag-iingat po lalo niya dyan sa may bandang Isabela. So sa ating current conditions, overcast pa rin tayo, cold, humid at gloomy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan sa buong Metro Manila dahil mula pa kanina o kagabi
ay nakakaranas na tayo ng mga intermittent light rain showers po na tuloy-tuloy. Sa ating lowest temperature na itala na weather station, kaninang 3:45 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.9 degrees Celsius at kahapon mababa lamang ang aming highest air temperature, mabot lamang ng 32.9 degrees Celsius dahil maghapon kami naging makulimlim dito sa Caloocan at nakaranas nga po ng mga pag-uulan din. Meaning mababa ang naging heat index namin pero pasok pa rin sa pinaka halos danger level at 45.4 degrees Celsius. So nagkaroon din kami at least medyo mataas na hot humid kahit na kami ay naging makulimlim at nagkaroon din ng mga pag-ulan. Usually bandang hapon na kami nakaranas ng biglaang buhusan ng ulan. At dahil dyan mataas po ang ating thermal inversion kaya medyo mataas ang ating air quality at moderate at 78 index o 29.88 micrograms per cubic meter. So medyo masama ito sa mga senior natin kaya magmas na lamang po tayo sa mga sensitibong mga baga. Since mataas-taas ang aming heat index ay inaasahan natin na magiging mataas din o despite na dito sa amin bahagyang naging mataas pero inaasahan natin sa iba't ibang panig ng Luzon ay magiging mababa pa rin ang ating heat index. So far sa forecast namin sa Caloocan, 26 degrees Celsius lang daw ang forecast ng heat index pero medyo tumaas naman yung aming actual na heat index. Well, kahapon ito pero ngayon ay mababa ang aming heat index kaya wala namang naging pagtaas since 12 o'clock na madaling araw at makikitang mababa ang forecast ng aming heat index kaya walang nakapredict na hourly forecast sa amin sa Caloocan. So mukhang maghapon ang aming magiging gloomy at cold humid dito sa amin sa Caloocan. So inasahan na sa buong Metro Manila medyo mababa ang ating heat index. Sa ibang bahagi naman ng Ilocos region, nasa 35 degrees Celsius po ang inyong extreme heat index quotient dyan. Bagamat medyo mababa pa rin pero aabot yan sa hanggang 41 degrees Celsius mamayang 11 o'clock. Pero dahil makakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Luzon, medyo mababa ang ating magiging heat index o temperatura. Kahit bahagya. Sa bahagi naman ng Tugigaraw, well, dahil intermittent din, nasa 33 degrees Celsius pong heat index sa inyo. So, bahagyang mababa rin, pero meron pa rin na pagtaas by extreme caution at makikita dito hanggang 39 degrees Celsius ang magiging pinakamataas sa inyo. Starting yan mamayang 12 ng tanghali hanggang hapon na yan ng bandang alas 3 ng hapon. So mukhang makakaranas din kayo ng pag-ulan kaya medyo mababa ang inyong heat index pero wag baliwalain dahil extreme caution pa rin yan. Sa bahagi naman ng Santiago Isabela ay medyo mababa rin ang inyong heat index pero aabot yan sa mas mataas na 40 to 41 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon po. So medyo pagdating ng hapon medyo magiging maaraw ng konti sa inyo o magkakaroon ng medyo katamtaman ang panahon. Sa may bahagi naman ng Dagupan, Naasahan o Pangasinan area ay magiging mababa rin ang inyong heat index bahagya lang. Pero aabot pa yan sa pinakamataas na 38 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali. So makakaranas din kasi kayo ng malawakang ulan. Kahapon pa nakaranas kayo ng malawakang ulan dyan kaya mababa ang inyong heat index din. Sa Tarlac Central Luzon ay magiging mababa rin ang inyong heat index bahagya dahil sa intermittent rain showers din kaya 30 degrees Celsius lamang pero aabot pa yan sa pinakamataas hanggang 39 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So makikita natin medyo mababa ang heat index din. So halos mababa ang heat index natin sa hilagang bahagi ng Luzon dahil nga po sa meron tayong monsoon rains po. Sabay na rin ng yung tinatawag nating afternoon rain showers din na iiral dahil nga po sa umiiral na southwest monsoon o habagat. At sa Batangas naman, ganun din, mukhang mababa rin ang heat index natin dyan. Pero magiging pinakamataas na aabot hanggang 37 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 3 daw yan ng hapon. So mukhang mababa rin. At kung sisilipin natin sa San Jose, Occidental Mindoro, tingnan natin kung mababa rin. Dito medyo mababa rin ng konti at 34 degrees Celsius pero tataas pa yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 11 hanggang alauna ng hapon daw. So bahagya ring mababa ang heat index. Ibig sabihin lamang nagkaroon din ng mga intermittent rain showers din dyan kahit papaano.
Sa bandang Cebu naman ay nasa 35 degrees Celsius ang inyong heat index dyan. So medyo mababa rin, pero aabot pa sa 41 degrees Celsius to 42 degrees Celsius starting ng 12 o'clock ng tanghali hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So medyo mataas sa inyo dyan ang inyong heat index. Sa Mindanao naman, let's say sa Davao City ay so far medyo mababa rin, pero yung typical na heat index sa inyo na umaabot lang ng 30, 29, bahagya rin tumaas ng konti sa Mindanao. Despite na hindi naman umaabot ng 40 degrees Celsius at aabot yan sa pinakamataas na 39 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Bagamat hindi naman masyadong delikado ang taas ng heat index sa Davao City, ay considering bahagya lamang itong tumaas. Well, bababa uli yan dahil magkakaroon kayo ng mga biglang isolated at scattered rain showers mamaya dahil sa umiiral naman natin na southwest intertropical convergence zone. Sa Zamboanga Peninsula, 35 degrees Celsius ang forecast ninyo ngayong maga since 8 at inaasahang mas tataas pa yun hanggang 40 degrees Celsius mamayang alas 11 daw ng umaga. So medyo katamtaman o magiging katamtaman siguro ang inyong panahon, pero hindi mawawala ang mga isolated rain showers dahil makikita naman natin sa ating 7-day heat index forecast ay mukhang mababa lamang sa 40 degrees Celsius ang inyong 7-day heat index forecast. So wala tayong magiging problema. At makikita natin mukhang mababa naman ang halos heat index natin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung tatabi naman natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang NAIA sa nakapagtala ng pinakamataas na air temperature na 35 degrees Celsius. Yan. At sa lowest temperature sa Baguio ay 17.8 degrees Celsius. Ang lowest temperature nila, almost stationary. Kahapon ay nakapag-total kami na 36.6 mm na total rainfall. At pagpatak ng alas 12 na madaling araw kanina, ay hanggang kasalukuyang nag-uulat tayo, ay may kasalukuyang kaming total rainfall of 12.3 millimeters na total rainfall. So inasahan ang tuloy-tuloy ng mga kalat-katapag ulan pa rin sa Metro Manila, bunsod pa rin ng monsoon rains at afternoon rain showers po. So kitang-kita naman natin sa Doppler radar imagery at medyo aktibo ngayon ang mga Doppler radar ni Pag-asa dahil sa tuloy-tuloy nga po na pag-ulan natin dito sa Luzon area. So mataas ang concentration sa may bandang Isabela area o buong Quezon Province, lalo na sa may bandang Quezon Province ng Aurora Region. So mas aktibo ngayon sila. At bago ang lahat ay meron tayong aktibong space weather status. May M1.5 tayo at aktibong geomagnetic field unsettled. At dahil dyan, mula kahapon, nagkaroon ng problema ang ating mga internet connection sa ating mga transaction. Kaya na ating forecast ay inaasahan nga na magkakaroon ng matinding radio associated noise. Yan. So as of 6:37 AM, oras natin sa Pilipinas, nagkaroon na naman tayo ng 10 cm radio burst. Tumagal ito ng 1 minuto na umabot sa peak flux of 200 solar flux units. Ano ba itong solar flux units na to? Well, sa madaling salita or in layman term, yan ay tinatawag natin na solar radiation. So mataas po yan. So yung 10 cm radio burst na yan ay nagkaroon ng EM o electromagnetic burst dahil na rin sa tuloy-tuloy na solar flare since kahapon po yan. At nagkaroon pa raw ng pagdoble sa radio background noise. Kaya nagkaroon ng problema maging sa inyong mga GCash transactions kahapon. Probably dahil nagloko rin ang aking GPS system sa aking lightning detection system. So wala na akong pwedeng magiging suspect dito kundi ang ating space weather observation mula pa kahapon na nagkakaroon tayo ng matinding solar flux units. At base dito, inaasahan ang mga general noise, hindi naman pang matagalan pero magkakaroon ng mga sensitive interference kasama na ang GPS and satellite communication. So, apektado baging ang ating internet connection niyan kapag gumagamit ng satellite telecommunication. Kasi hindi lahat ng internet ngayon ay dumadaan sa ating seabed cable. Usually, gumagamit na ngayon ng satellite communication para makapag-transmit ng internet. Lalo na yung gumagamit ngayon ng mga Starlink. Yung ginagamit na yung mga iba nating mga kababayan ngayon at sa ibang panig ng mundo, gumagamit na ngayon ng Starlink satellite.
na mula kay Elon Musk. Yun ay satellite communications. Isa sa mga example ng mga satellite communication na gumagamit ng internet na tinatransmit mula sa satellite. At kapag nagkaroon tayo ng problema niyan, nagkakaroon din ng epekto sa transmission ng mga Starlink transmission nila. Sa ngayon, mababa ang forecast ng ating geomagnetic field, pero nagkaroon tayo ng at least unsettled. Dito, mababa ang solar radiation, pero nagkaroon ng propagation ng radio blackout dahil mula kahapon ay matindi pa rin ang buga ng ating haring araw. So, kung titingnan natin yung naging hitsura ng ating haring araw, ayan po, kung titingnan nyo po yung behavior ng haring araw mula kahapon. Yan, makita nyo mayroong, ayun o, malakas yung pulse. Ayun o, yan po yung dahilan at nakatutok pa sa Earth kaya nagkaroon tayo ng matinding solar radiation effect. Ayun o, napaka-aggressive po ng yung solar plasma ng haring araw kaya nagkaroon ng matinding solar flare at nag-arrive ito sa Earth. At sa matinding flare, dahil na rin mayroong coronal hole pa rin tayo, napakalawak niyan, at yung burst ng ating LASCO satellites. At dahil po dyan ay yung ating sunspot number, bagamat mahagyang bumaba, pero nagkakaroon tayo ng isang mataas na X-ray flux. Ayan, 5:49 AM po ito naganap. Yan, nagkaroon tayo ng X-ray flux, X1.2 po, nagpropagate po yan. So kung titingnan natin ng mas detalye na X-ray flux event natin, lalo na sa ghost X-ray flux, ay umabot sa pinaka-highest peak. Kung susukatin natin X1.27, yung ating long wave na radio transmission. So nagkaroon tayo ng malakas na radio blackout effect. Starting kanina po yan ng 5:49 AM ng madaling araw po. Oras natin sa Pilipinas. Kaya expected pa rin ang mga ilang intermittent radio blackout at interference po ha. At after niya, nagkaroon na nga tayo ng M1.5 as of 8 o'clock AM. So tuloy-tuloy pa rin ang mga possible radio blackouts. So medyo matindi na uli ang ating geomagnetic impact at yung ating auroral activity. Mataas ang activity sa may bandang Southern Australis. Ayan, makikita po. Mataas ngayon ang ating Southern Australis na auroral activity. Yan, so naglo-loading siya ngayon. Makikita ay hindi naman masyado mataas sa bandang Northern Hemisphere. Kung i-double check natin. So hindi agad nakapag-load yung pinaka-animation niya. Well, kung titingnan natin sa pinaka-latest, ayan po. Northern Hemisphere ay hindi naman masyado matindi na makikitaan, pero yung propagate ng ating solar plasma, yung solar plasma density nito ay matindi na ngayon ang arrival. Tumataas na ng more than 500 to 600 km a second. Medyo sineswerte pa rin tayo kahit papano dahil hindi naman total direct na tumatama sa Earth, pero matindi yung kanyang significance, yung kanyang solar flux units, kaya medyo ramdam natin sa Earth. Hindi naman mataas ang dirigium absorption, pero 66% ang solar probability, kaya patuloy na medyo magkakaroon ng problema ang ating high frequency condition between 20 to 80 meters sa umaga, at sa gabi ay bandang 10 to 12 meters pa rin ang common natin na magkakaroon ng mga problema. So maliwanag po rito na meron tayong 10 cm radio burst. Para sa gustong maintindihan, ito ay yun po yung nagpapabigay ng problema natin sa ating mga electrical grids at mga internet connection. Nawawala-wala yung ating mga internet connection, yan. Maya-maya, then humihina yung signal ng ating data. At yung GPS naman, mostly ginagamit na ngayon dahil marami po tayong mga courier ngayon, di ba? May mga riders po tayo na gumagamit ng global positioning system. So pag meron tayong space weather o matinding space weather, ay nagkakaroon tayo ng problema sa accuracy ng mga GPS system. So para sa mga gusto lamang makaintindi ng layman terms. Outside humidity natin, 94%, very high, concentrated humidity tayo. Wala itong pinagbago since last hour. At ating atmospheric pressure, 1,011 hectopascals. And steady ito since last hour. Minimum low po tayo at may mahigit na 5 hour pa tayo to maximum high tide. So kung sisilipin natin yung sea level, kung lalagpas ba ng 1 meter, so far hindi naman.
mga bandang hapon aabot daw mamayang halos alas 2 ng mamayang hapon aabot daw ng at least 1 meter ang taas nito. So mga bandang hapon medyo iwas muna sa mga papalaot sa pampang ng Manila Bay o sa ibang pangpang natin sa Pilipinas dahil mukhang magiging mataas ang ating sea level. Well, kung i-double check natin ang Global Forecast Assessment Monitoring for Significant Wave Height, magiging mataas bang alon natin sa bansa? Yan, yung significant wave height natin, wala namang nakataas na pag-alon base dito sa ating ginagamit na significant wave height. Pero ingat na lamang sa gale force winds pa rin dala ng ating habagat at yung easterly trade wind pa rin po. So yun lang ang magiging problema natin, yung alon na dala ng matinding hangin o yung gale force winds, iiral po yan dahil sa ating habagat at easterly trade wind. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:27 PM at ang ating 58% na lamang na illuminated warning gibbous. So palubog pa lamang ito at 31 degree elevation o altitude elevation. So matatanaw nyo pa rin yan na palubog pa lamang. At susunod na moonrise yan mamayang maghahating gabi na 11:51 PM at bukas kinabukasan naman ng 11:19 AM naman ng umaga ito lulubog. Parang kagaya lamang nito ngayong araw. Sa ating local weather outlook naman, parang yung Miyerkules at Huwebes, well, alam na natin na mangyari. Magkakaroon na naman tayo ng mga tuloy-tuloy na intermittent rain showers. Local thunderstorms at mga pag-ulan, lalo na sa afternoon rain showers at sa gabi. Bukas, ganon din, stationary ang magiging lagay ng pag-ulan din daw natin. So, wala tayong magiging komento dyan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Una, silipin natin gamit ang Himawari satellite ni Pag-asa ay makikita natin ang malawakang pag-ulan dito sa parte nga po ng kasama na ang ilang bahagi ng Isabela o Cagayan Valley. Lalo na sa baybayin nito, ingat po sa mga kababayan natin. Ayan, mataas po yung mga pag-ulan. I-open street map natin para makita natin yung mga area in detail. Makita natin ay ang buong bahagi nga po ng Kasiguran Aurora, Dinulangan, pababa na yan ang Baler Aurora, yan. Rest of Quezon Province ay makakaramdam ng mga moderate and some heavy rain showers pa rin, kabilang na ang Polillo Island. Kaya malawak ang pagkulog at pagkidat ang iiral dyan. Bagamat maulap ang bahagi pa rin ng Ilocos Region hanggang sa Sembeba ng La Union, Benguet, kasama ng ilang bahagi ng Mountain Province at Apayao, gaya ng ating forecast din kahapon hindi medyo magiging moderate tayo dyan, pero very gloomy ang ating paligid. Dahil ang concentration ng pag-ulan ay bandang silangan nga po ng Luzon, na tulad ng ating naging forecast po kahapon. So, sa ngayon, ang bahagi po ng bandang Nueva Vizcaya at Ecija ay Central Luzon, nakakaramdam na pa rin ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po. Ayan, kitang-kita naman po. So, kung balik tayo sa pinaka-Himawari, heavy rain potential, makikita mataas ang heavy rain potential pa rin dito sa bandang Baler Aurora. Gabaldon pababa na yan, kasama ang Bulacan, Baliwag, yan, and the rest ng bandang Quezon Province nga po. At umaabot din sa Metro Manila ang heavy rain potential natin. So, kasalukuyan po na meron tayong heavy rain potential pa rin sa Metro Manila. Yan, medyo tumitila-tila lamang mula kanina, in past 6 hours, 5 hours ang nakaset up dito sa aking satellite imagery. At makikita ay within past 4-hour period, ay nagkaroon tayo ng heavy rain potential. Ngayon ay meron pa rin cluster, kaya umaabot pa rin sa Metro Manila at ilang bahagi sa bandang hanggang Laguna, San Pedro at Binyan Laguna at bandang Cavite naman, General Trias at Dasmariñas na umaabot ang heavy rain potential. So makakaramdam pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at mga ilang light to moderate showers po. Again, sa may bandang Kanluran, medyo moderate muna kayo, pero patuloy pa rin tayo makakaranas dyan ng malawakang localized thunderstorms, kabilang na ang kalurang bahagi ng Pangasinan, Zambales, kasama na ang bahagi nga po ng Olongapo at Bataan. So, be ready, lalo na sa afternoon rain showers natin again. At mula sa bahagi ng Central Luzon ay magiging mas maulap tayo dyan. So, halos buong bahagi ng Nolo Luzon ay magiging mas maulap ang ating paligid. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may mga
malawakang localized thunderstorms. Siyempre kasama na ang Pampanga area at nabanggit na natin ang bahagi ng Bulacan at NCR. So kasama ang Metro Manila. Mula sa bahagi naman ng South Luzon, siyempre ang buong Calabarzon area, the rest ng bandang Bicol region, magiging maulap din tayo dyan at Mimaropa, kasahan ng mga clusterized na mga moderate and some heavy rain showers. Dito sa Palawan, sa bahagi ng Culion Island o Coron, Palawan. At dito naman sa bahagi ng El Nido ay magiging maulap din kayo. So hindi mawawala pa rin ang tuloy-tuloy ng mga isolated na light rain showers to moderate. Katamtaman din sa ngayon ang umiiral sa may bandang Puerto Princesa pababa, pero asahan ang forecast na mga afternoon rain showers pa rin, bunsod pa rin ang umiiral natin na habagat. At mula sa bahagi nga po ng South Luzon, nabanggit na natin ang Kabikulan ay makakaranas pa rin kayo, lalo na mula Camarines Norte na mga ilang moderate and heavy rain showers and localized thunderstorms. Kasama na ang bandang Camarines Sur, Catanduanes at ilang bahagi dyan sa may bandang Irigal, Legazpi hanggang Sorsogon. Bagamat mostly cloudy kayo dyan, expected ang mga ilang light to moderate showers na iiral. Mula naman sa bahagi ng South Luzon pa, mula Marinduque, Romblon at Masbate, magiging maulap at asahan din ng mga isolated light to moderate showers. Ganon din sa bahagi ng Visayas dahil yung combination ng easterly trade wind at yung salubong ng ating habagat ay medyo nagsasalubong kasi silang dalawa, kaya medyo mataas ang ating accumulated water vapor at tumataas na average rainfall. Mostly cloudy ang iiral sa halos buong Visayas. Bagamat sa ilang bahagi ng Eastern Samar Region, medyo nagiging katamtaman, pero nagiging partly to mostly cloudy tayo dyan. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms kabilang na ang buong bahagi ng Southern Leyte. Nakaranas din ng mga moderate and some heavy rain showers, Bohol hanggang Siquijor. Ang Cebu City naman o area ng Cebu ay magiging maulap din, kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So may mga ilang cluster tayo na heavy rain showers dyan kung sakali. Ingat na lamang sa biglaang flash floods kung sakali, lalo na mamayang hapon. Negros region naman magiging maulap din kayo, so hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. Kabilang na ang Bacolod, Canlaon at patawid dito sa baba ng Iloilo at Panay Island, magiging maulap din kayo dyan at asahan ang medyo kalat-katapag ulan at clusterized heavy rain lalo na sa area ng Capiz at Aklan. So magiging isolated at kalat-kalat ang pag-ulan natin dyan ha. So magdala ng payong at ingat sa potential na flash floods. Maulan din ang bahagi ng kalunan pa rin na Mindanao, especially Zamboanga Peninsula. Mula dyan sa may bandang Misamis Occidental, mula sa may bandang Oroqueta hanggang Dapitan, ay magiging maulap at kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral, and the rest ng Zamboanga del Norte, most of cloudy tayo dyan. Ganoon din sa bahagi ng Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Isolated rain showers din ang iiral dahil na rin sa patuloy na intertropical convergence zone natin na umiiral naman sa katimugan ng Mindanao. Kaya magiging kalat-kalat din ang pag-ulan at pagkilat at pagkulog. Kabilang ng isla natin ng Basilan at Sulu na mas malapit sa heavy rain potential pa rin. Ang central na Mindanao, kabilang na ang buong areas ng Lanao region ay magiging maulap tayo. So asahan din isolated rain showers at sa buong bahagi ng Sorsogon na nakakaranas din ng mga heavy rain potential, especially General Santos City and the rest ng Davao Occidental area. Wala naman sa Maguindanao del Sur hanggang dyan na yan sa pataas ng North Cotabato. Bagamat nagmaulap pa rin kayo dyan, pero at least isolated rain showers ang nakikitaan natin ng mga pag-ulan sa maghapon. Ganon din sa ilang bahagi ng Davao region, pero mas prone kayo sa mga moderate and heavy rain shower potential dahil sa intertropical convergence zone. So hindi ligtas ang Davao de Oro and the rest ng Governor Generoso, sakop ng Davao Oriental at mula naman sa silangan, mula sa Katiil pataas ng Bislig, Hinatuan, and the rest ng Surigao region ay makakaranas din kayo ng mga scattered rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa namamagitan ng Southern Leyte at bandang Surigao region. So mula sa bahagi nga po ng Dinagat Islands at Siargao Island and the rest ng Surigao City ay makakaranas kayo ng mga isolated and scattered rain showers and localized thunderstorms. So may mga cluster po na heavy rain potential na umiiral sa mga isla natin dyan sa Dinagat at Siargao. Sa buong Northern Mindanao, gloomy rin tayo dyan. So asahan din ang mga isolated rain showers. Kabilang na ang Agusan del Norte, Camiguin, the rest ng dyan sa sakop po ng Misamis Oriental at Cagayan de Oro.
magiging overcasting gloomy rin tayo dyan. So expected din ng mga ilang intermittent o may kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat pagkulog, especially dyan sa may bahagi nga po ng Misamis Oriental. So yun po ang forecast natin na maghapon na very gloomy ang halos buong bansa natin ha. So magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at highly concentrated nga po ng mga heavy rain potential nga po sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Calabarzon at sa silangan nga po ng Aurora Region. So mula sa ating rainfall forecast ngayong araw, for 8 o'clock forecast natin base sa ating rainfall, yan, SMLP, courtesy of ECMWF. Makikita natin ay naka-valid siya ay 8 o'clock ngayong umaga. Makikita natin dito is ang kasalukuyan nga pong naka-forecast, which is nangyayari na ngayon mula pa kanina dyan sa bahagi nga po ng Quezon Province. No? Pasok po yung forecast. Ang galing. Ang galing ng forecast. Halos tugmang-tugma po yung forecast nila ngayong umaga. At makikita po, kabilang na ang bahagi nga po ng Zambales at bandang Olonga po nakakaranas ng mga moderate and some heavy rain showers. Kasama ang Metro Manila nakaramdam ng mga ilang light to moderate rain showers po mula kagabi at ngayong umaga. Malakas lang ang concentration ng malawakang heavy rain showers dito sa may bandang babayin nga po ng Quezon Province. So umaabot sa may bandang Isabela at ilang bahagi nga po ng Calabarzon at South Luzon na may mga ilang light drizzle rain sign na umiiral. Medyo katamtaman sa bahagi nga po ng extreme Northern Luzon, lalo na sa kanluran ng Ilocos Region at bandang Cagayan Valley sa dulo, bandang Batanes Cupop Island. Pero makikita, very gloomy at overcast ang paligid. Ganon din sa bahagi ng Visayas, nakakaramdam ng mga mahihinang at katamtamang pag-ulan. Sa Mindanao naman, ang pagitan naman ng bandang Southern Leyte or southern part ng Eastern Samar at Surigao region naman sa may bandang Northeastern Mindanao. Ayan, may mga moderate and heavy rain showers din nakikitaan. Bagamat makikita naman dito sa Davao Region o rest ng Davao Region, kabilang na ang Sorsogen, medyo katamtaman pero medyo nagpapang-abot pa rin ang mga ilang mahihinat katamtamang pag-ulan. Bunsod naman niya ng Intertropical Convergence Zone. So makikita natin ang nagiging mas maulan sa atin so far, ang bahagi nga po kasama ang Metro Manila, eastern part ng Quezon Province at bandang Zambales po. Yan. Ang mas concentrated ang malawakang pag-ulan. Yan ay 8 o'clock onwards at mula mamayang alas 2 naman ng hapon, yan, makikita nyo dito sa taas, yung validity para alam nyo po, ay makikita ay ang magiging maulan muli ang kanluran ng Northern Luzon, kabilang na ang Ilocos Region na naman, hanggang Central Luzon ang magiging mas maulan at Zambales. Siyempre, hindi rin ligtas pa rin ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area, usually sa may bandang Laguna po, at bandang eastern portions ng Quezon Province pa rin. Pero ang concentration ng mas mataas na uulanin nga po, ang kanluran muli ng Northern Luzon. So, kasama na ang Ilocos Region po yan Mapa Norte o Mapa Sur man yan, La Union, Benguet, Mountain Province, Pangasinan, Tarlac, and the rest ng Central Luzon hanggang Bulacan na yan kasama ang Metro Manila. Ilang bahagi rin sa may bandang Eastern Samar, sa may bandang Mindoro, ay magiging maulan din ang magiging paligid niyan mamayang hapon po yan and the rest ng Southern Luzon. Isolated lamang nakikitaan na magiging pag-ulan sa the rest ng Camarines Sur hanggang Sorsogon mamayang hapon. Then magiging maulan na ang buong Mimaropa area, lalo na sa may bandang El Nido, may heavy rain showers na nakikitaan. At ilang light to moderate naman hanggang dyan sa may bandang dito sa Puerto Princesa and the rest ng Baltarasa at Balabac. Magkakaroon din ng mga mahihinat katamtamang pag-ulan ang naka-forecast sa buong bahagi ng Panay Island at Negros Region. So medyo magdala ng payong po. At sa may Mindanao naman ang ilang bahagi ng Sorsogen area at sa may bandang Lanao Region at ilang bahagi ng bandang dito sa may bandang Davao del Sur at ilang bahagi ng Misamis Region. Yan, medyo nakataas din ang mga ilang light to moderate rain showers po. At may mga tsansa na magkakaroon ng heavy rain sa bahagi nga po ng Davao Region, lalo na sa dulo ng Sarangani at Davao Occidental area. So maging ang Davao City, may mga mahihinat katamtamang pag-ulan pa rin ang iiral pagsapit yan mamayang hapon po. So importante ang payong, lalo na sa batin ng Metro Manila,
at the rest ng kanluran ng Lolo Luzon na mas magiging maulan. So ingat sa flash floods po, lalo na mamayang hapon. At bandang 8 o'clock PM naman onwards ay magiging medyo bawas po ng bahagya ang intermittent rain showers. Pero mataas ang concentration sa may bandang La Union po and the rest ng bandang Zambales at Central Luzon. May mga mahina at katamtaman din ang pag-ulan sa bandang Ilocos Region, lalo na dyan sa Ilocos Sur area. At mula naman sa bahagi naman ng Metro Manila, siguro mga light drizzle rain siguro ang mararamdaman natin. So mahihina na lamang siguro o isolated na mahihinang pag-ulan ang iiral sa Metro Manila and the rest ng Calabarzon area. Kabilang na rin ang bandang Bicol Region. So siguro mga light drizzle rain to moderate na lamang ang magiging pag-ulan o isolated kasama ang Bicol Region at Mimaropa area. At dahil sa magiging extension ng Intertropical Convergence Zone at habagat, nagkakaroon ng malawakang heavy rain shower sa dulo ng Bataras sa Balabac sa Palawan. So patuloy pa rin na makakaranas ng mga mahihina at kantamtamang pag-ulan ang Puerto Princesa hanggang sa may bandang Coron, Palawan. Pero ang concentration ng maulan diyan sa may bandang Malaysia na grabe So kung may mga Pilipino tayo sa Malaysia, asahan ang lubog sa baha ang iiral sa inyo simula mamayang gabi po yan So kung may mga Pinoy tayo dyan, ay alam na po natin ang ating gagawin. Kung kailangan mag-evacuate ay mag-evacuate na po. Katamtaman din at mga ilang isolated rain showers din na magiging maulan ang bandang Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Sorsogon area, kabilang na ang Davao City, Central ng Mindanao at ilang bahagi sa Northern Mindanao, especially sa CDO, Cagayan de Oro. So yun lang po at medyo magiging maulan pa rin tayo sa gabi. Bagamat medyo mas kalmado ang magiging pag-ulan sa gabi kumpara sa hapon na mas mataas ang heavy rain potential sa buong bahagi nga po ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na Tropical Cyclone Assessment Monitoring since wala naman tayong aktibong bagyo o low pressure area na binabantayan so far matapos malusaw itong si Wutip nung isang araw. Yan, silipin po natin. Mula sa pinaka-West Pacific basin natin makikita ay mataas ang concentration ng favorable dito sa katimugan ng Mindanao o sa katimugan ng ating bansa. Wala namang nakataas na concentrated vorticity, so wala tayong magiging problema sa anumang low pressure area. Kahapon ay may tinawag na low pressure area si Pag-asa, pero hindi naman natin nakikitaan na mataas na cyclonic variety ang ating minomonitor dito. So hindi ko alam kung ano naging basehan ni Pag-asa mula kahapon bakit mayroong low pressure area silang binabantayan kahapon dyan sa may bandang Romblon. If I'm not mistaken, bandang Romblon ata yun. May low pressure area. Normal lamang siguro, baka atmospheric pressure, epekto lamang ng surface trap dahil nga po sa maulang panahon. At mula naman dito sa ating favorable, ay wala tayong nakikitaan pa rin na aktibo. Medyo possibly pa lamang sa may bandang katimugan ng Mindanao o eastern part ng Mindanao. Pero yung possibly na magiging tropical cyclone o active invesa ngayon ay mababa pa. Yan. So wala. Medyo negative tayo. Kung sisilipin natin ang forecast ng Global Hasix Trazard, mataas po ang mayroong tropical cyclone development sa may bandang extreme Northern Luzon Lane. So mukhang medyo mataas ang possible tropical cyclone ang iiral daw between June 25 to July 1 at by second week sa kanila July 2 hanggang July 8 ay aabot ang bandang Northern Luzon. Well, titingnan natin yan sa tropical cyclone strike probability. Sa ngayon, wala tayong namomonitor sa ating West Pacific Basin at sa ating Global Spectral Model ay marami ng mga Coriolis circulation tayong umiiral o nakikitaan dito. Ang forecast duration ito hanggang June 25, 2025 po yan. May mga Coriolis circulation niya. Again, gaya nating sinasabi, dadalas na po yan dahil nga po sa ating ITCC. At malamang may mga tropical cyclone tayong mabubuo either dito sa mas mataas or dito sa may bandang mas mababa. So probably ang trajectory kung mababa ay palusong naman. Ito naman usually pataas naman ang galaw. So alam na natin at yan ay lumabas sa ating monthly tropical cyclone forecast. Natatandaan ninyo kung babalikan ninyo yung aking report. May mga potentially tayo may mabubuo at posibleng umabot yan sa mas malakas pero malayo naman sa kalupaan. Kung sa kalupaan naman, gaya na lamang nung nakaraang C92W kung natatandaan ninyo, nag-develop siya kaya lang ay nakaalpas na ito. Makatawid man pero isang
invest o low pressure area lamang. So hindi nag-succeed yung traversing nito sa kalupaan ng bansa. So pumasok din sa ating forecast. So madalas may mapapansin tayo, may mabubuong malalakas na bagyo at usually ay malayo naman sa bansa. So case to case, kung merong magkaroon ng pagkakataon na may lalapit sa mismong lupa ng ating bansa, which is hindi naman nawala sa ating forecast na maaring tawirin nga either ng bandang South Luzon o extreme North Luzon or bandang Central Luzon tatawid yung bagyo. Kung pumasok man yan yung isa dyan bago matapos ang month of June ha. So makikita natin sa ating global spectral model ay may mga Coriolis pero patuloy na umiiral ang ating habagat. Pero sa ngayon, wala tayong significant pa na aktibong invest. Pero babantayin natin itong dalawang ito na medyo pumupuyo na naman. At kung babansinin natin o medyo papansinin natin yung mean winds natin, kung mataas ang convergence, wala naman tayong nakikitaan. So mababa ang convergence at yung vorticity mababa rin naman. Yan. So wala. So far ay wala tayong magiging komento at mula naman sa ating tropical cyclone strike probability ay mababa lamang yung aggressiveness ng potential natin sa bansa. Typically, mga 5 to 10%, pero malasahan natin, dulot lamang yan ng intertropical convergence zone na magpapaulan sa silangan ng Mindanao. In T96-hour period, kung sisilipin natin ay mukhang wala maapektuhan masyado sa Pilipinas. So, mga pag-ulan lamang malamang ang iiral sa atin o isolated. Well, kung susubukan natin na i-extend ang forecast by T192-hour period, so, epekto lamang ng intertropical convergence zone. Yan, makikita natin dito, mukhang umaangat yung galaw ng ITCZ natin. So, anong araw to? Probably by mga June 25 po ito ng gabi, yung forecast na ito. Mula ngayong araw hanggang June 25 po. So, tingnan natin by T240 siguro kung merong latest. Yun, so mukhang magiging maulan pa rin tayo, at least 5 to 10% sakop ang Metro Manila o buong bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon area. T288 hours or June 29, so katapusan na po ito, medyo highly concentrated na po yung mga kaulapan dito. Ito yung binabanggit natin sa ating weekly tropical cyclone probability na posibleng mayroon tayong namamataan na invest o low pressure area sa silangan ng bansa. Kaya tataas po yung ating probability na tropical cyclone strike probability. Pero dito, naglalaro mga 10 to 20%. Pero mas apektado muna ng 5% at least ang kaluran ng Northern Luzon. And the rest ng bansa, hindi pa naman masyado. So, tingnan natin. At naipaliwanag na natin sa tropical cyclone strike probability, asahan natin na medyo tataas ang galaw ng intertropical convergence zone na maapektuhan ang Kabikulan, buong Southern Luzon hanggang Northern Luzon. So kasama ang Metro Manila sa maapektuhan nito kung mag-extend o yung medyo tataas. Medyo magbe-bend up ng bahagya ang ating ITZZ dahil na rin sa siguro paglakas ng ating habagat dito sa timog kanluran ng bansa. Matutulak pataas ng bahagya ang ITCC na magre-resulta po yan ng malawakang ulan nga po sa buong Southern Luzon at Northern Luzon kasama ang Metro Manila. So tingnan na lamang po natin at medyo mapaghandaan natin ito at least po ha. Sa mga computer models naman ay makikitaan ay wala tayong namamataan na anumang active na low pressure area. Medyo may nabubuo rito base kay GFS pero makikita natin sa may bandang itaas naman yan ng extreme Northern Luzon. So malayo yan sa Pilipinas. Nagkakaroon ng sirkulasyon dito, nahaharang lang ng bahagya ng high pressure area dito sa may bandang Eastern Japan. Pero makikita kay GFS merong shallow circulation, kay ACMWF kalmado naman so far. At kay NABGEM ay mga trough lamang at tropical wave ang iiral naman sa bansa. So sa Ulat Lindol, mukhang kalmado na po yung ating seismometer. Mukhang tumatahimik na po yung hindi kagaya kahapon. Grabe ang solar activity na nagresulta ng napakaingay at napaka-distorted ng aking seismometer. At after nagkaroon ng pagyanig bandang hapon o gabi na, mga alas 4, dyan sa bahagi ng Hinatuan o bandang Bislig, Surigao del Sur, kahapon, nagkaroon tayo ng magnitude 5.3 dyan, ay medyo kumalma na rin. Ayan.
So mukhang wala na magiging problema. Di kagaya kahapon. Grabe talaga yung solar flare at nagloko talaga yung GPS at mga ilang internet connection dahil po dito. So hindi ko lang ma-pinpoint kung ano yung value na nadetect ng aking seismometer para maliwanag lamang na epekto yan ng aking solar activity, yung space weather natin mula kahapon. At since wala naman tayong masyadong nadetect, medyo merong mahina, around magnitude 2.0 siguro ito. Ngayong mga 8:56 AM. So silipin natin sa data feed ni PBOX kung anong oras yan. Ayun, sa may Albay, Rapu-Rapu Albay, kaninang 8:55, ngayong umaga lamang, magnitude 3.9 na may mababaw lamang na 10 km depth. Kaya na-detect ng aking seismograph kanina. Yan. And after nyan, mayroong isang magnitude 4.4 na naitala sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Occidental. Magnitude 4.4 ito na may lalim na 56 km epicentral depth. So, malamang nakaramdam ng at least intensity 1 o intensity 2 na pagyinig sa paligid na yan dyan sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Occidental. So ingat na lamang kung sakali dahil sunod-sunod pa po yung cluster. Bagamat medyo konti pa lamang yung registered na mga mahihinang pagyinig after ng magnitude 4.4 sa may bandang Davao Occidental, ay konti pa lamang yung ating total earthquake. So bibilangin natin dahil nagkaroon din tayo ng pangalawang magnitude 5 na naitala kahapon. So, double check natin sa ating historical earthquake kung saan yon for the month of June 2025. Ayan. So, meron tayong 649 na total earthquake. 624 dito is magnitude 2.0 pataas. 22 sa magnitude 4.0 at naging tatlong ating magnitude 5.0 kaagad. So, i-identify natin kung saang mga lugar ito. Una, nagkaroon tayo ng unang magnitude 5 dito sa may bandang Calatagan, Batangas noong June 10, 2024 po. Magnitude 5.1 po ito. At pumangalawa naman, ito ay sa may bandang Surigao del Sur, east of Lingig or southeast ng Hinatuan. Surigao del Sur po ito. Magnitude 5.4 po ito na may lalim na 29 km. So nakaramdam ng at least intensity 3 dyan. At pangatlo, dito sa may bandang Balot Island. Malayo naman ito, halos malapit nito sa may bandang Indonesian Peninsula. Pero sakop sa ating range, southeast ng Balot Island, Sarangani, Davao Occidental. May lalim na 76 km depth, kaya hindi masyado ramdam sa amin sa Caloocan, na may magnitude 5.1 na pagyanig. So, ang medyo mas close sa Pilipinas itong sa may bandang Lingig at sa may bandang Calatagan, Batangas. Hindi masyado dito sa isa dahil sakop nito halos ng Sulawesi, Indonesian Peninsula. However, dahil sa record yan pumasok sa record ni PBOX, meron tayong total of 3 magnitude 5.0 na. So, kukunti pa rin kumpara last month ng May, mas marami pa rin yung magnitude 5 natin ng month of May. Pero pareho silang walang naitalang magnitude 6 so far. Kung babalikan natin yung month of May, yan, babalikan natin yung month of May. Yan. So, kung babalikan natin, ay wala ring magnitude 6. At pareho na sila na magnitude 5.0 na. Pareho na sila ni May pala. So, magkapareho na pala sila na sing dami ng magnitude 5.0 since last May. So, tingnan natin kung mauungusan ng month of June na mayroon tayong magnitude 5.0. However, mas mag-iingat pa rin tayo dahil medyo aktibo ang ating mga pagyayinig. Lalo na sa may bandang Cordillera Administrative Region at yung cluster niyan umabot na ng 173 earthquakes. Pero mas marami pa rin siyempre sa may bandang southern part ng bansa, especially Visayas at Mindanao, na tumotal na ng 332 cluster earthquakes na. Ayan, itong range na yan ang sakop. At sa bahagi naman ng Luzon, ang cluster earthquakes umabot na ng 315 total earthquakes. Hanggang Visayas na kasi ang sakop nito. So, yun lang mga pinaka-detalye natin so far at meron na tayong parehong tatlong earthquakes na magnitude 5.0 since May at ngayong buwan ng June 2025. So, mag-iingat lalo tayo mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, 18, 2025.
lang po ating daily weather forecast para sa araw ng Miyerkules, June 18, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong araw? Well, asahan pa rin natin ng mga maulan ha. Ngayong umaga at ngayong hapon pa rin asahan ng mga intermittent and scattered rain showers pa rin. Bulunsod pa rin ang ating habagat at intertropical convergence zone. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking mismong reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.